Magandang umaga po sa lahat at narito naman po tayong muli, ikalimang pakikibahagi sa panalangin ng Bansang Pilipinas. Ikalimang pakikibaka sa panalangin. Sa oras na ito, muli tayo magbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon at kasunod ay ang ating sama-samang panalangin. Bago ang lahat, kaya handugan natin, sumamba tayo sa Panginoon sa pamagitang awitin. Buksan natin yung ating puso, buksan natin yung ating isipan. Hayaan natin na ang ating pagsamba ay mula sa puso. Bukas na puso. Hallelujah. Rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, into the fall, and tell me rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, into the fall, and stop me. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ang inisip mo ay kami. Sa lahat ng panahon, yung mga mata, yung pandinig ay lagi nakatuon sa iyong mga banal, sa iyong mga nagpapasalamat kami dahil alam namin hindi nawawala ng kabuluhan, Panginoon, ang aming pagpigil, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pananalangin. Nagpapasalamat kami na sa bawat oras na may pagtitipon kami, alam namin na ikaw ang siyang aming nasa kalagitnaan at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay malayang nakakarating ang aming panalangin sa iyo, sa trono ng iyong kahabagan. Dalaw po ang inadugo ng aming Panginoon sa aming pananalangin. Ang pagpapatawad, ang paglilinis ng dugo ng kordero, ang paglilinis ng dugo sa aming Panginoon. Napakasarap damhin ang iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap damhin, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Na sa bawat oras, hindi mo kami binibigo. Kundi lagi kami sinasamahan ng iyong Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, patuloy namin maramdaman ang wisdom, mata mo ang wisdom and knowledge, mata mo ang enlightening, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ang enlightenment, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, sa pag-aaral ng iyong mga salita. At sa patuloy namin pananalangin, Panginoon, ang pagkatok namin sa trono ng iyong kaawaan at kahabagan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos.
Ito ang aming dalangin. Sa dakilat makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At sa oras na ito, ang ating pagsasalu-saluhan na salita ay kung bakit ba kailangan natin magpatuloy sa pananalangin. At kung mapapansin natin sa ikalimang araw na ito, ay ganun pa rin ang gagawin natin, ganun pa rin yung patutunguhan ng ating panalangin. Patungkol sa bansa, patungkol sa pandemic, sa COVID-19, patungkol doon sa mga frontliner, patungkol doon sa mga taong nagdurusa, na naghihinagpis, sa mga nawalan ng kapamilya nila, at sa ating mga barangay, sa ating mga community. No, yung mga kapatid natin sa Talay, mga kapatid natin sa Bagong Silan, mga kapatid natin diyan sa may Batasan Hills, na hindi nagsasawang sumubaybay, na hindi nagsasawang makiisa sa gawain natin. Bakit ba kailangan na pare-pareho ang o isa yung ating pinapatungkulan ng panalangin? Ito ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. At gusto kong makita natin na yung mga dahilan kung bakit natin ito ginagawa ng tuloy-tuloy, ng patuloy. Sa isang parabola na ginawa ng Panginoon, na ang Panginoon mismo nagbigay, ito yung kanyang sabi sa Aklat ng Lucas, Kabanatang 18, talatang 1 hanggang 8. Ito yung kanyang parabola, ito yung kanyang sinabi. Verse 1, at isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ulitin ko, ito pala isang talinghaga. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang biyuda, lagi siya pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako, saka pupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Kung papansinin natin, kung bibigyan natin ng pansin, binibigyan ng Panginoon sa kanyang talinghaga, binibigyan pansin ng Panginoon yung pagbibigay ng endurance ng kanyang mga anak. Pagbibigay ng perseverance, yung pagpupursige, yung pag-endure, persevere sa isang bagay na gusto niyang makamit. Lalahatin natin na hindi lahat ng bagay nakukuha sa madaling paraan. Halimbawa, ang pag-aaral, bago ka makakuha ng karir, kailangan mo tumapos ng 6 na taon sa elementarya, 4 na taon, o ngayon 6 na taon na rin sa sekundarya, kasama na yung senior high, 4 hanggang 5 taon na hanggang 10 taon pa sa tersyera o tertiary. Kung bibilangin natin lahat ng ngayon, hindi yung madaling panahon, hindi yung sa isang maiksing panahon, hindi sa isang mahabang panahon, bago ka magkaroon ng isang karir.
Sa larangan ng sport, ganun din. Hindi madali nga makakuha ng isang career sa larangan ng sport kung wala kang tiyaga mag-exercise, wala kang tiyaga mag-practice, wala kang tiyagang aralin kung ano yung ginusto mo, yung pinili natin na makuha sa darating na panahon. Sa lahat ng ito ay tinuturo yung paano ka mag-endure o paano ka mag-persevere. Ganun din naman sa pananalangin. Kaya sa una pa lang, sa unang versikulo pa lang, sinasabi na huwag kayong magsasawang manalangin. Huwag kayong magsasawang manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. Kasi yung mahabang panahon nakakawala ng pag-asa, parang it seems like boring. Ay, boring na. Pipikit na naman tayo, magsasalita na naman tayo, aawit na naman tayo, paulit-ulit na lang. Parang nakakabagot, lalo na kung matagal ang sinasabi natin na pagtugon ng Panginoon. Parang andun yung delay. Pero alam naman kasi natin na God is a God of purpose, and God has meron siyang sariling oras. Meron siyang sariling panahon na hindi natin alam. Hindi natin alam. Ang tagi lang magagawa natin ay manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. Gusto ipakita ng talinghaga ng Panginoon na katulad ng isang hukom, lagi niya nadidinig. Lagi niya nadidinig ang mga humihingi ng katarungan. Tandaan natin, God is our righteous God. Righteous judge. Kung meron tayong dinadala sa Kanya, kung meron tayong petition sa Kanya, kung meron tayong inihahain sa Kanya na kung ano yung ating idinadain at hinihingi ng katwiran o hinihingi ng katuparan, alam natin na alam yun ng Panginoon. Inaasahan natin na alam yun ng Panginoon. And one day, magugulat na lang tayo, ito na pala. Tapos na pala. Binigyan na pala ako ng katwiran ng Panginoon. Binigyan na pala ako ng katuparan ng Panginoon sa lahat ng ating mga. Church, sa uling bahagi ng talinghagang ito, o pagkatapos ng talinghagang ito ang sagot ng Panginoon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaray sa Kanya araw at gabi at siya ay maghihintay nila ng matagal. Sasabi ko sa inyo, Kanyang ibibigay sa kanilang katarungan. Yung nakaraan, nakita natin yung pangatlong araw yata yun, nakita natin kung gaano yung compassionate ng Panginoon. Hindi niya tinatapos yung sa kay David. Naalala natin yung kwento niya na hindi niya tinapos yung parusa. Nang gagalawin na ng anghel ang pagpaparusa sa Jerusalem. Sabi niya, tama na, tigil na. Sa kwentong ito, kung i-relay natin, makikita natin na the same, parehas. Kung yung isang masamang hukom, the unjust judge, yung unjust judge, nagbigay ng katarungan, although na humaba, ano pa kaya ang Diyos? Sabi niya, ibibigay niya agad. So, hindi matatapos sa pagkabagot natin ang inihingi natin. Hindi matatapos sa pagkainip ang hinihingi natin. Alam naman natin na ang hinihingi natin ay hindi lang para sa ating sarili. Ang hinihingi natin ay para sa bayang ito. Ang hinihingi natin ay hindi sa pansarili, kundi hinihingi natin ay para doon sa mga tao na patuloy na nagdurusa. Patuloy na humihingi ng panalangin. Hindi nila tayo kilala no? Hindi nila tayo kilala. Hindi nila kilala ang Castro clan, hindi nila kilala ang Castro family, hindi nila kilala itong mga tao ito. Tayo, hindi nila tayo kilala.
Pero nananampalataya sila, naniniwala sila na meron isang katulad natin na nanalangin para sa kanila. Titigilan ba natin to? Titigil ba tayo? Puputulin ba natin? Yung pag-asa nila na meron isang katulad natin na nananalangin sa kanila, puputulin ba natin? Hindi ba tayo patuloy nakakatok sa pintuan ng kahabagan ng Panginoon? Sasabihin ba natin na tama na, boring na to, ligtas na lang kami, may pagkain kami? Meron kaming tinitiran. Hindi kami boring kasi meron kaming internet, meron kaming load, meron kaming pagkain, meron kaming kabihisan, meron kaming kuryente, meron kaming tubig. We have everything. Ititigil ba natin? Hindi ba natin gagayahin ang persistent widow na to na patuloy na humingi ng katarungan, patuloy na humingi ng katuparan ng kanyang mga panalangin, ng kanyang mga hinaing? No! Hindi! Hayaan natin na mabigyan ng pag-asa. Hindi ba nila tayo kilala? Yung mga frontliner na to, itong Pangulo, itong mga tao na nagdurusa, huwag natin silang biguin. Kalampagin natin, katukin natin ang pintuan ng kahabagan ng Diyos o ang kahabagan at ang kaawaan ng Diyos. Hindi man nila tayo kilala, pero magpapatuloy tayo. Magpapatuloy tayo para sa kanila. Sindihan natin yung ilaw natin sa kadiliman na nakikita nila. Let our candle be shine upon them. Let our candle be shine into the darkness na kanilang nilalakaran. At minsan wala na silang pag-asa. Sabi nga ng Panginoon sa 1 Thessalonians, sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 and 18, sabi niya, palagi kayong manalangin. Pray without ceasing. Palagi kayong manalangin, palagi kayong manalangin. Inuulit-ulit ni Apostol Pablo. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Have the task. Meron tayong dapat gawin. At sinasabi yung pakikipag-isa kay Kristo kung paano yung ginawa niya na nagligtas siya ng maraming tao, tayo rin. Saan natin yung dadalhin? Dadalhin natin sa panalangin. Dadalhin natin sa panalangin. Hindi tayo titigil. Let our candles shine. To those frontliners, to those who suffer, to those who work in the darkest time of their life. Pati ang mga kapatid natin ng mga nurses and mga doctors abroad. Kanina may umiiyak na naman na taga-Italy na nurse, namatay yung isang kapwa niya, Pilipino na nurse. At sabi niya, bahala na. Panalangin niyo na lang kami. Ganun lang kasimple. Every time na makakakita ako ng ganun, naiiyak ako. Kasi wala tayo sa lugar nila. Magpasalamat tayo, wala tayo sa lugar nila. Si Linlin, na nurse, yung inyong pinsan, yung aking pamangkin. Sabi niya, alam niyo ba yung pakiramdam na sa ganitong panahon, he is a nurse, ganitong panahon, alam niyo ba yung pakiramdam na wala ka sa pamilya mo? She is longing for her family. Di natin alam kung ano yung nararamdaman niya. Puputulin ba natin yung panalangin natin para sa kanila? No. Patuloy tayong kakatok. Magiging persistent tayo katulad ng widong ito. Nagiging persistent tayo. Hindi tayo titigil. Hanggat meron, magsasakripisyong katulad nila. Magsasakripisyo tayo ng ating panahon, ng ating oras sa pagkatok sa kahabagan ng Diyos. Huwag tayong magsawa. Yung bang paggising nyo, kasabihin nyo na naman, si Papa, si Pastor, mangangalambag na naman. Ito na naman tayo. Huwag kayong magsawa. Huwag tayong magsawa. Ang buong mundo ngayon,
ay lumalakad sa kadiliman. Ang mundong ito ngayon ay lumalakad sa lilim, sa ilalim ng kadiliman. Hindi niya alam kung hanggang saan magtatapos. Wala nakakaalam kung nasaan ang period ng pandemic na ito. Ang alam lang natin, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na may relasyon sa Panginoon, ang alam lang natin, lalagyan ito ng tuldok ng Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin. Sige tayo mananalangin. Ulitin natin muli yung inawit kanina bago ako manalangin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Ang awit na ito ay nagpapaalala sa amin kung gaano ka kadakila, kung gaano ka nagbuhos ng buhay para sa amin. Pupurihin ka namin. Yes, God, above all things, above all nations, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. Panginoon, salamat sa lahat ng bagay. Ang nasa isip mo'y kami. Kami na nilalang mo, nakawangis at kalarawan mo. Kami na binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Kami na pinatawal at nilinis mo. Kami na yung mga mananambahan na nagpupuri at lagi nagpapasalamat sa iyo. Lagi inaalala ang kabutihan mo, ang katapatan mo. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming mananalangin. Kakatok, Panginoon. Ikaw ang aming matuwid, makatwirang Diyos. Ikaw na aming tagapagligtas. Patuloy po kami kakatok, Panginoon, sa trono ng iyong kahabagan. Muli, Panginoon, ang aming bansa. Panginoon, tanggalin mo po ang ulam. Tanggalin mo po ang tabing ng kadiliman sa bansang ito. Hawiin mo po, Panginoon, ang anumang kadiliman at palitan mo po ng kaliwanagan, Panginoon. Ng apoy, ng kaliwanagan, ang kapangyarihan mo. Ang bansang ito, Panginoon, patuloy na nagkakaroon ng takot at pagkabahala. Alisin mo po yun, Panginoon. Dalangin po namin. Tanggalin mo po yung takot, tanggalin mo po yung pagkabahala. At matuon, Panginoon, ang aming pananampalataya sa Diyos o sa may likha ng lahat ng bagay, above all things, na may control above all things. The sovereign and Almighty God. Dalangin namin, Panginoon, yung aming mga frontliner. Personal kong dinadalangin, Panginoon, yung kung aking mga pamangkin. Lord, padalan mo ng kahaliwan. Sinik ulit malan sa ala, Panginoon. Na nasa ibang bansa, Panginoon. At alam ko may kalungkutan. Padala mo siya ng kaaliwan. Yung espiritu ng kaaliwan, Panginoon. Dali mo po sa pamangkin kong ito, Panginoon. She's belong to my clan, Lord.
She's belong to my clan. And He is now sacrificing. Nagsasacrifice siya, Panginoon. Nagsasacrifice siya. Nagsisilbi, Panginoon, para sa marami. Ingatan mo po, Panginoon, itong pamangkin mo ito. Hindi lang kaaliwan ang bigay mo sa kanya, Panginoon, kundi yung kasiguruhan na malalagpasan niya, Panginoon, ang anuman na nasa kanyang harapan. Ilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, ang kasiguruhan na ikaw ay ang Diyos na magko-cover, Panginoon, sa kanyang buhay. Paalala mo sa kanya, Panginoon, na He is not alone. Na ikaw ay nasa kanya. He is not alone, but the Holy Spirit is within her, God. Paalala mo sa kanya, Panginoon, na mayroon Diyos na mag-iingat sa kanya. Dalangin ko, Panginoon, na pamangkin ko ito. Ingatan mo siya, Panginoon. Hayaan mo na yung kasabikan na makasama niya ang kanyang mga magulang. One day, Panginoon, isang araw, matutag yun. At sama-sama kaming may kagalakan. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga nurses, hindi lang siya, ang lahat ng mga nurses, ang lahat ng mga doktor, mga hospital staff, ang mga nagsasagawa ng mga blocking, Panginoon, yung aming mga kapulisan, na nagsasakripisyo rin. I pray for them, God. I pray for them. Give them enough strength. Give them health, Lord. Palusugin mo po yung kanilang pangangatawan. Tugunin mo po, Panginoon, yung kanilang moral, yung kanilang spiritual, yung kanilang financial, Panginoon. Tugunin mo po, katagpuin mo po, Panginoon. Itaas mo po yung moral nila, yung spiritual nila, yung financial nila. At ang kanilang mga sambahayan, Panginoon. At doon sa mga nawalan, Panginoon, ng kanilang Lord, I pray for the spirit of comfort upon their lives, upon their families, Lord, na nawalan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga asawa. Let your presence, God, hayaan mo na ang iyong presensya, madaanan sila. Lakaran mo, bisitahin mo ng iyong presensya ang mga sambahayan. Patuloy kami dumadalangin sa aming Pangulo, sa mga tagapanguna po namin, sabi po ng Biblia na panalangin namin ang aming mga tagapanguna. Sumunod kami sa aming mga tagapanguna. Whoever they are, God, we obey. I pray for them, Lord. We pray for them. We pray for them. Give them the wisdom and the knowledge. Give them the enlighten their path, their way, Lord. Kailangan namin, Panginoon. At muli, Panginoon, uulitin ko, paulit-ulitin sinasabi namin, dinadalangin namin sa iyo, ang buong Castro Clan, Panginoon. Ang bawat sambahayan na naririto, Panginoon. Ang Jimeno, Antonio, Manansala Clan, Manansala Family, Lord. At ang aking mga sambahayan dito, at ang kanilang mga sambahayan. To all my in-laws, my daughters-in-law, my lahat sila, Panginoon. I pray po rin kay Joanne, Panginoon, na ngayon ay magdadialysis. Lord, I pray na ingatan mo po sila. Sila dalawa ni Ruel, Panginoon. Ingatan mo po yung kanilang dadaanan. Bigyan mo po sila ng kagalakan sa lahat ng ginagawa nila. At one time, Lord, I know, pinagaling mo na po si Joanne sa kanyang sakit. So I praise you, Lord. I praise you and I give you thanks. Thanks to you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Inaalala rin po namin ang lugar na ito ng Caloocan. Ang lugar na ito ng malaria, Kami Street, Lord. Bakuran mo po ng kapayapaan mo. Bakuran mo po, Panginoon, ng pag-iingat mo. Continue to set a fire of wall upon this place. God, upon this place. Ang aking mga kapatid, yung Castro Clan, Lord, remember us, God. Remember us. Walang malalagas, Panginoon, sa Castro Clan. I declare, in Jesus' name, in Jesus' name, I declare, in Jesus' name,
Walang malalagas sa kaspakan. Walang malalagas sa kaspakan. We give you praise, God. We give you praise. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Nakapagpatuloy po ang aming gawain, nakapagpatuloy po ang aming pananalangin, nakapagpatuloy po ang aming pagsamba. We thank you, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Muli po, binabalik namin sa iyo ang parangal, ang kalwalatian, ang papuri. Sa dakila at makapangyarihang pangalan, Ama ng aming Panginoong Jesus. And everybody says, Amen and Amen.